Isa-isang sinagot ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang iba't ibang issue mula sa usapin ng International Criminal Court, impeachment hanggang sa kontrobersyal na Senate Bill No. 1979. Narito ang report. Hindi pa rin nagbabago ang posisyon ng Pilipinas ukol sa usapin sa International Criminal Court o ICC. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin na bagaman epektibo na ang pag-withdraw ng bansa rito, handaan niyang makipagtulungan ng gobyerno sakaling magkaroon ng request ng ICC na isuko ng Pilipinas ang isang partikular na individual sa kanilang jurisdiksyon. Yan anya ay kung ipadadaan ng ICC ang request sa International Police o Interpol. Ipinunto niya na isa kasing komite ang Interpol kung saan pinakikinabangan din ito ng bansa sa paglutas ng ibang kaso at kailangan anyang irespeto ang anumang request nito sa Pilipinas. Yung position is wala na tayo sa jurisdiction ng ICC. Pero that does not necessarily mean, because of what I just said, that does not necessarily mean that the order of the ICC enforced through the Interpol is to be ignored. I'm not saying na yung ICC ang inaano natin, yung Interpol ang pinagbibigyan natin. Sa usapin naman ng pag-usad ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, iginiit ng palasyo na walang kapangyarihan ng Pangulo na diktahan ng mababang kapulungan ng Kongreso kung itutuloy o hindi ang impeachment complaint. Yan ang sagot ng palasyo sa naging pahayag ng Makabayan Bloc na tila pinipigilan umano ng Pangulo ang paghahain ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Punto ng kalihim na kung nagbitaw man ng pahayag ang Pangulo ukol sa usapin ay opinyon lamang ito at hindi pagdidikta sa kung ano ang dapat gawin ng Kongreso. Lalo't co-equal branch ito ng executive branch ng pamahalaan na may kanya-kanyang autonomy at kalayaan sa pagsasagawa ng mga hakbang. But we do not say to the lower house because we cannot dictate on the lower house. It is a co-equal, it belongs to a co-equal branch of government. All we were saying, the President was saying to the lower house is, this is my position. But he is not blocking. He is not blocking. He cannot do that. Because it is the discretion of the collective of the lower house. If they decide to initiate, there is no way of preventing that. Nilinaw naman ni Bersamin na opinyon lamang ng Pangulo bilang isang magulang ang naging mga pahayag nito ukol sa kontrobersyal na Senate Bill No. 1979. Hindi anya masisisi ang Pangulo dahil marahil ay mayroong bagay sa panukala na nag-udyok dito na magbigay ng ganoong mga pahayag. Language is very broad. You have connotation, denotation, and the other implications of language. So that is, let's give the President the benefit of the doubt about that. No? If he probably read there something that indicated to him that that is going to include masturbation, well, he is entitled to that opinion. Anyway, it's not yet an official act from him. Welcome development naman daw para sa palasyo ang paghahain ni Senator Risa Ontiveros ng substitute bill matapos bawiin ng ilang senador ang suporta sa kontrobersyal na panukalang batas. Samantala, tiniyak naman ng pamahalaan na tututukan ng gobyerno ang tumataas na kaso ng teenage pregnancy sa bansa. But the government will do its part. Whatever it takes na maibsan natin yung increasing rates of teenage pregnancies. Ang dami nating ina-address tungkol dyan, yung stunting, yung infant stunting because the prenatal period, kulang ang nutrition, kulang ang education, or mapagpabaya yung mga teenage na mothers. That is a very serious problem. So there are multifaceted na concerns dyan. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.